Dahil sa sobrang kampante na mangbuli ng China sa ating bansa, at idagdag mo pa dito ang pagbabatikos ng mga pro-China laban sa ating presidente, tila yata nagtagumpay ang China laban sa Pilipinas. Mukhang ginamit talaga nila ang kasabihan sa isang Chinese philosopher na si Sancho sa kanyang Art of War na, "If his forces are united, separate them." At yun na nga, nagkawatak-watak tayo tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Mula noong binubuli ni Digong si PBBM na isang weak leader noong election campaign pa lang, ito ang hindi napansin ng ibang hardcore na DDS sa ating Pangulo. Tahimik at simpleng trabaho pero malaki pala ang impact nito. Paano niya to ginawa? Naging usap-usapan na ngayon ang Pilipinas sa bansa ng Canada, United States, Australia at ibang bansa sa European countries dahil sa pangbubuli ng China sa Pilipinas. Natrending tuloy ang bansa natin at dahil sa diskarting ito, maraming bansa ang kumukondena sa China, pero ang kaakibat pala dyan, marami ring bansa ang nagbibigay suporta sa Pilipinas. At habang hindi pinapansin ang mga isyu na binabato sa ating Pangulo, nakatutok lamang ang kanyang responsibilidad sa pag-aayos ng mga kalat na iniwan sa nakaraang administrasyon. Si Bongbong Marcos ay nagtalaga ng isang estratehiya at mga initiative actions pagdating sa foreign policy, geopolitics and economic development na may potensyal na benepisyo para sa ating bansa pagdating sa tamang panahon. Sa kanyang mga state visits, ang intro sa kanyang mga open forum ay tungkol sa climate change at West Philippine Sea disputes. Ngunit ito'y naging isang pain lang pala dahil sa likod nito, binigyang diin ni Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagpapanatili ng maayos na kooperatibong ugnayan at alyansa sa iba't ibang mga global power countries. Nagpakita siya ng pagiging bukas sa diplomasya at pakikipagtulungan upang itaguyod ang kalakalan, pamumuhunan at mapayapang resolusyon ng mga alitan. Ang isa sa mga diskarte ni Bongbong Marcos ay ang usaping interes sa pagpapataguyod ng soberanya at integridad ng teritoryo sa Pilipinas upang maakit ang ibang bansa na makilahok na paigtingin at palakasin ang strategic location ng ating bansa. Dahil dito, maraming bansa ang nagkaka-interes upang suportaan at didepinsaan ang Freedom of Navigation Law. Ang ideyang ito ay naging pangunahing sentro ng ekonomiya ang Pilipinas sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga patakaran na mag-aakit ng mga maraming investors, magtataguyod ng long-term na pagpapaunlad ng infrastruktura, innovation at reforma sa ekonomiya upang palakasin ang kakayahan sa internasyonal na komersyo. Kaya iyon ang dahilan na dapat puspusan ng ipapatupad ang amendment sa ating economic provisions upang makakalikha ng mga maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Baka ito siguro ang dahilan sa mga kritiko na ayaw itong mangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil baka mabibisto ang katotohanan kung sino talaga ang totoo na weak leader or genius at chessmaster sa politika. Diyan lang kasi masusukat kung magtatagumpay ang iyong political career kung sinong presidente ang may leadership na maiaahon ang Pilipinas sa malubhang kahirapan at aasenso ang mga Pilipino sa ating bansa. Natatandaan niyo pa ba ang pahayag ni PBBM noong nakaraang eleksyon? Sabi pa niya, "Learn to live with bashers, haters and critics. If you are making your enemies angry, you are doing a good job." Mismo ang China, nakalimutan nila na si Sancho na mismo ang may sabi na, "Move not unless you see an advantage. Use not your troops unless there is something to be gained. Fight not unless the position is critical." Alam niyo kung bakit? Dahil sa ngayon, sobrang critical ang ekonomiya sa China dahil maraming mga negosyante ang umaalis doon. Ayaw man natin sa giyera, ngunit kung ipipilit sa China ang usaping digmaan laban sa ating bansa, sa tingin ko, dito na babagsak ang China dahil marami ng kaalyado ang Pilipinas
na nakaposisyon sa West Philippine Sea at EDCA sites. Ang masakla pa dito, hindi makialam ang bansang Russia pag ang Pilipinas ang kakalabanin sa China. Pati ang kanilang kaalyado sa BRICS na South Africa at India handang makipaglaban sa China pag ang Pilipinas ang sadya nilang kakalabanin. Naghihintay lang ito sa tamang pagkakataon. Ika nga ni Sancho, "Let your plans be dark and impenetrable as night, and when you move, fall like a thunderbolt." Hanggang dito na lang, at sa susunod na mga episodes natin, rock and roll natong tanan mga bay.